Ang nag-iisang pinakamahalagang paksa sa pagpupulong ng mga pangulo ng Amerika at Sina ay ang semiconductors. 70% 70% ng high bandwidth memory, ang puso ng pandaigdigang artificial intelligence, ay gawa ng dalawang kumpanya sa Pilipinas. Hindi kayang bitawan ni Trump o ni Xi Jinping ang numerong iyon. Ginamit ng China ang kanilang mga rare earth minerals bilang alas at inilabas naman ng Amerika ang kanilang AI chip card, ngunit ang tunay na baraha sa negosasyon ay hawak ng Pilipinas. Walang opisyal na nagsabi nito, ngunit ito ang katotohanang alam na ng buong mundo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ebidensya. Mayo 13. Paglabas ko sa arrival area ng Beijing Capital International Airport, binuksan ko ang aking kwaderno. Ito na ang ika-26 na taon ko bilang tagapamahala ng Asian Strategy para sa isang kumpanyang Aleman na gumagawa ng semiconductor equipment. Ito ang unang pagkakataon kong masaksihan ng malapitan ng isang US-China summit. Mayroon na akong nakasulat na pangungusap sa unang pahina ng aking kwaderno. Ang Pilipinas ay walang kwenta kung wala ang mga kagamitang Aleman. Paglabas ko ng airport, sumalubong sa akin ang tuyong hangin ng Mayo sa Beijing. Mababa ang langit. Isang kulay abong ulap na hindi mo matukoy kung hamog o alikabok ang bumabalot sa syudad habang tinatahak ng taxi ang sentro ng lungsod. Isang breaking news ang umalingaw-ngaw sa radyo. Inanunsyo ng US Trade Representative na inaasahan nilang magkakaroon ng kasunduan kung saan bibili ang China ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng produktong pang-agrikultura mula sa Amerika taon-taon sa susunod na 3 taon. Produktong pang-agrikultura? Napangisi ako. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ako lumipad patungong Beijing. Semiconductors. Iyon ang tunay na paksa ng summit na ito. Ang usapang agrikultura ay panakip-butas lamang. Lampas 10:00 na ng umaga nang makarating ako sa harap ng Great Hall of the People. Nakahanay ang mga sundalo ng Honor Guard at umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyon sa plaza. Nagsimulang tumugtog ang pambansang awit ng Amerika at sa malayo, iwinawagayway ng mga estudyante ang mga bandila ng dalawang bansa. Kukunin ko na sana ang aking kwaderno, ngunit natigilan ako. May nakilala akong mukha sa gitna ng mga tao. Si Jensen Huang, ang CEO ng Nvidia. Isa siya sa 15 CEO na kasama sa eroplano ng Pangulo ng Amerika, ang pinuno ng numero 1 kumpanya sa mundo sa larangan ng AI semiconductors ay nakatayo katabi mismo ng Pangulo ng Amerika sa mismong lupain ng China. Isang kinatawan ng kumpanya ng semiconductor, hindi isang diplomat na nakatayo sa tabi ng isang pinuno ng estado. Isang eksenang bihirang makita sa kasaysayan. Matagal akong nakatayo roon, pinagmamasdan ng tagpo. At muli, kinuha ko ang aking kwaderno. Ang Pilipinas ay walang kwenta kung wala ang mga kagamitang Aleman. Kumbinsido pa rin ako na tama ang pangungusap na ito. Kahit na ang Pilipinas ang gumagawa ng 70% ng AI memory sa mundo, ang mga makinaryang nagpapatakbo sa mga pabrika nila ay galing sa Alemanya. Kung wala ang kagamitan ng aming kumpanya, hindi kayang patakbuhin ng Aguila Microsystems o ng Luzon Integrated ang kanilang mga planta kahit isang araw lang. Ito ay katotohanan, hindi lamang numero. Upang makagawa ng isang semiconductor wafer, kailangan ang mga kagamitang Aleman. Ngunit sa unang pagkakataon, habang nasa plaza, isang tanong ang sumagi sa isip ko. Sa gitna ng usapang ito sa pagitan ng Amerika at Sina, sino nga ba talaga ang may hawak ng tunay na susi? Ang Amerika? Ang China? O isang bansang ni hindi man lang nabanggit ang pangalan sa loob ng silid pulungan? Narinig ko ang pagtakbo ng mga mamamahayag sa isang sulok ng plaza. Sa itaas ng hagdanan ng Great Hall of the People, nagkamay sina Trump at Xi Jinping. Nakalinya sa likuran nila ang kanilang mga gabinete. Opisyal nang nagsimula ang US-China Summit. Sa ilalim ng unang pangungusap sa aking kwaderno, nagsulat ako ng isang numero, 70%. Inilalatag ng dalawang bansa sa lamesa ng negosasyon ang 70% ng high bandwidth memory para sa AI chips sa buong mundo. Ngunit ang bansang tunay na gumagawa ng 70% na iyon ay wala man lang sa loob ng silid, at ang katotohanang iyon ay kakaibang tumatak sa aking isipan. Gabi na iyon, pabalik sa aking tinutuluyan sa Beijing. Sa labas ng bintana, dumadaan ang mga ilaw ng Zhongguancun, ang sentro ng teknolohiya ng China. Alam ko na sa isa sa mga gusaling iyon, may mga nagpaplanong agawin ang 70% na iyon. Ngunit kung bakit hindi pa rin sila nagtatagumpay, iyon ang malalaman ko kinabukasan.
Kinabukasan ng umaga, pumwesto ako sa isang upuan sa tabi ng bintana sa coffee shop ng hotel. Tanaw mula sa salamin ang mga gusali ng Zhongguancun. Puno ng mga logo ng Huawei, Xiaomi at Baidu, ang bawat gusali mga kumpanyang halos hindi kilala 10 taon na ang nakalipas. Inihain ang aking kape. Sa kabilang mesa, isang pamilyar na mukha ang kumaway. Isang opisyal mula sa Technology Cooperation Bureau sa ilalim ng Ministry of Commerce ng China. Nakilala ko na siya noon ng ilang beses sa proseso ng pagsusupply ng aming mga kagamitan sa mga pabrika sa China. Ang pangalan niya ay Li Qing, nasa mga unang taon ng kanyang ika-40 at nagtapos sa Peking University. Mr. Mueller, narito po kayo para sa summit? Anya. Lumipat ako sa kanyang mesa, sumikat ang araw sa salamin at humaba ang sinag nito sa aming kinauupuan. Hawak ni Li Qing ang kanyang tasa ng kape gamit ang 2 kamay. Kalmado ang kanyang ekspresyon. Sa pagkakataong ito, makukuha namin ang gusto namin, sabi niya. Ang tinutukoy niya ay ang mga semiconductor equipment na matagal nang ipinagbabawal ng Amerika na ibenta sa Tsina. Mabilis na umuunlad ang teknolohiya ng Tsina sa pagdisenyo at paggawa ng sarili nilang semiconductors. Ngunit ang mga kagamitan para gawin ang mga ito ay kontrolado ng Amerika at Europa. Kasama roon ang mga makinarya mula sa aming kumpanyang Aleman. Sa tingin ninyo ba ay papayagan na nila kayong makabili? Tanong ko. Tumingin si Li Qing sa labas ng bintana bago sumagot. Ang gusto ni Trump ay mga produktong pang-agrikultura, hindi ba? At hawak namin ang mga rare earth minerals. Gallium, germanium, antimony, graphite, mga mineral na esensyal sa paggawa ng semiconductors. Nasa kamay ng Tsina ang halos 85% ng pandaigdigang produksyon at pagpipino ng mga ito. Kapag pinipigilan ng Amerika ang China sa teknolohiya ng semiconductor, gumaganti ang China sa pamamagitan ng paghihigpit sa pag-export ng rare earth minerals. Sinimulan na nila noong 2025 na limitahan ang pag-export ng gallium at germanium na direktang nakaapekto sa mga defense contractor at semiconductor manufacturer ng Amerika. Kaya naman sa summit na ito, inaasahan na hihilingin ng Amerika na luwagan ang mga restriksyon sa rare earth minerals at bilang kapalit, bahagyang tatanggalin ang pagbabawal sa pag-export ng AI chips. Kaya sa huli, magkakaroon ng kasunduan, sabi ko. Tumango si Li Qing. Kailangan ng Amerika ang merkado ng Tsina at kailangan ng Tsina ang mga kagamitan ng Amerika. Hindi natin kayang mabuhay kung wala ang isa't isa. Kinuha ko ang isang table napkin. Gamit ang ballpen, nagsulat ako ng 2 numero, 85% para sa rare earth minerals na hawak ng China, 70% para sa high bandwidth memory na gawa ng Pilipinas. Upang makipagnegosasyon sa China, kailangang humanap ng Amerika ng kompromiso sa pagitan ng 2 numerong ito. Tinitigan ni Li Qing ang napkin. Ang 70% ba ang tinutukoy ninyo? Ang semiconductors ng Pilipinas? Tama po. Sa negosasyong ito, hindi po ba't ang Pilipinas ang may hawak ng tunay na susi? Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Li Qing. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ang Pilipinas? Isang maikling salita, ngunit puno ng kahulugan. Uminom si Li Qing ng kape at tumingin sa labas. Mr. Mueller, alam niyo ba kung gaano kalaking pera ang ibinubuhos namin dito? Isang pambansang pondo na nagkakahalaga ng trilyon-trilyon ang nakalaan ngayon para lamang sa semiconductors. Kahit na hawak ng Pilipinas ang 70%, sa tingin niyo ba magtatagal iyon? Tiklupin ko ang napkin. Sa totoo lang, hindi mali ang sinabi ni Li Qing. Ganoon din ang iniisip ko. Totoong lamang sa teknolohiya ang Pilipinas ngayon. Ngunit kung patuloy na magbubuhos ng ganito kalaking pera ang Tsina, paniguradong hahabol sila. Marami na akong nabasang ulat na nagsasabing makakahabol ang China sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Ngunit may mas malalim na problema. Tila hindi alam ni Li Qing kung saan nanggagaling ang mga kagamitang nagpapatakbo sa mga pabrika ng semiconductor sa Pilipinas. Kung wala ang aming mga makinarya, hindi mabubuksan ng Aguila Microsystems o Luzon Integrated ang kanilang mga planta. Ang numerong 70% ay nakatayo sa pundasyon ng mga kagamitang Aleman. Kaya sigurado ako, sa summit na ito, ang tunay na susi ay ang semiconductor equipment at hawak iyon ng Europa. Ang Pilipinas ay isang bansa lamang na gumagamit ng mga kagamitang iyon para gumawa ng produkto. Inilapag ko ang napkin sa mesa. Matagal kong tinitigan ang 2 numero. Ngunit kakaiba, pakiramdam ko ay hindi ito kasing simple ng inaakala ko.
mayroong isang bagay sa sinabi ni Li Qing na pinalampas ko. Alam niyo ba kung gaano kalaking pera ang ibinubuhos namin dito? Kung ganoon kalaki ang pera ng Tsina, bakit 70% pa rin ang hawak ng Pilipinas? Sa umagang iyon, sa tabi ng bintana, sa unang pagkakataon, napagtanto kong wala pa akong tamang sagot sa tanong na iyon. Akala ko ay isa lamang itong maliit na katanungan hanggang sa personal kong makaharap si Jensen Huang sa press conference ng hapong iyon. Ang press conference room ay nasa dulo ng kanlurang pasilyo ng Great Hall of the People. Makintab ang sahig na gawa sa marmol, umalingaw-ngaw ang bawat hakbang. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo, nakita ko ang isang grupo ng mga mamamahayag na nagmamadaling papalapit mula sa kabilang direksyon. May nangyari, binilisan ko ang aking paglakad. Sa dulo ng pasilyo, kumikislap ang mga flash ng kamera. Nagkukumpulan ang mga mamamahayag na parang isang pader. At sa gitna nila, may isang matangkad na anino. Salamin, itim na jacket, at ang kanyang kilalang kalmadong tingin, si Jensen Huang. Natigilan ako. Alam kong kasama sa eroplano ng Pangulo ng Amerika ang isang CEO ng semiconductor company. Ngunit hanggang kahapon, parang numero lamang iyon sa akin. Isang negosyante na kasama sa isang diplomatikong pagbisita, isang taktika ni Trump. Akala ko ay walang bago roon. Ngunit nang makita ko siya ng personal, habang sinasagot niya ng maikli ang mga tanong ng mga mamamahayag, ang kanyang tingin ay nakapako sa isang direksyon. Hindi siya nakatingin sa mga reporter. Nakatingin siya sa pinto ng conference hall, ang pinto kung saan nagaganap ang negosasyon ng US-China Summit. Hindi ko na malayang ibinaba ko ang aking kamera. Sa loob ng 26 na taon ko sa industriya ng semiconductor equipment, ngayon lang ako nakakita ng ganitong eksena. Isang CEO ng semiconductor company na nakatayo na may ganoong ekspresyon sa lugar kung saan nagpupulong ang mga diplomatiko. Hindi lamang siya isang kasama. Ang taong ito ay isa sa mga pangunahing tauhan sa negosasyon. Isang Pranses na mamamahayag sa tabi ko ang bumulong. Hindi daw talaga siya darating, pero tumawag mismo si Trump bago umalis ang eroplano at hiniling na sumama siya. Biglang pumasok sa isip ko ang tanong na ito. Bakit gustong-gusto ni Jensen Huang na makarating sa US-China Summit na ito? Isa lang ang sagot, ang AI chips, ang high-performance AI accelerators ng NVIDIA na ipinagbabawal ng gobyerno ng Amerika na ibenta sa Tsina. Nag-utos pa nga ang gobyerno ng Tsina sa kanilang mga kumpanya na itigil ang paggamit ng mga chip na iyon simula Enero 2026. Dahil sa paghihigpit ng Amerika at pagbabawal ng Tsina, para kay Jensen, para na ring isinara ang pinto sa pinakamalaking merkado sa mundo. Kaya siya mismo ang pumunta. Upang tumayo sa tabi ng isang pinuno ng estado at buksan ang daan para sa pag-export ng kanyang produkto. Pumasok ako sa press conference hall, umupo ako at binuksan ang aking laptop. Lumitaw sa screen ang mga numero, mga datos na inihanda ko bago ako pumunta sa Beijing. Ang demand ng China para sa AI chips ng NVIDIA ay nasa bilyon-bilyong dolyar. Ang memory na ginagamit sa AI servers na nagpapatakbo sa mga chip na iyon ay high bandwidth memory at 70% ng supply nito sa buong mundo ay galing sa dalawang kumpanya sa Pilipinas. Sa wakas, naging malinaw sa akin ang istruktura ng US-China Summit. Kung papayagan ng Amerika ang pag-export ng NVIDIA chips sa Tsina, darami ang AI servers na gagamit nito at sasabog ang demand para sa high bandwidth memory. At 70% ng memory na iyon ay gawa sa Pilipinas. Tulala kong tinitigan ang koneksyon. Kung magkakaroon ng kasunduan, ang direktang makikinabang ay ang NVIDIA, ngunit ang susunod na pinakamalaking makikinabang ay ang Aguila Microsystems at Luzon Integrated. Ang Pilipinas. Isang bansang wala man lang pangalan sa silid pulungan ang nakaposisyon bilang pinakamalaking benepisyaryo ng resulta ng negosasyon. Kakaiba. Malinaw na kakaiba ang istruktura, ngunit bakit ngayon ko lang ito nakita ng ganito kalinaw? Isang reporter ang nagtaas ng kamay. CEO Jensen Huang, ano po ang kahulugan para sa NVIDIA ng resulta ng US-China Summit na ito? Hinawakan ni Jensen Huang ang mikropono. Sandaling katahimikan at nagsalita siya. Ang artificial intelligence ay walang hangganan. Ang teknolohiya ay dapat maabot ng lahat ng tao sa mundo. Isinulat ito ng mga reporter. Ilalagay ko na sana ang aking mga daliri sa keyboard, ngunit natigilan ako. Habang sinasabi iyon ni Jensen Huang, may tinitigan siyang kakaiba. Hindi ang mga kamera. Hindi ang kanyang script. Nakatingin siya sa kawalan.
Alam ko ang tinging iyon isang tingin na madalas kong makita sa loob ng 26 na taon sa mga lamesa ng negosasyon. Ang mga mata ng isang taong may gustong makuha pero hindi pa nakukuha. Nang hapong iyon, hindi ako bumalik sa aking tinutuluyan. Sumakay ako ng taxi patungo sa labas ng Beijing. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung paano nagawang makaposisyon ng Pilipinas sa ganitong lugar sa gitna ng US-China Summit. Ang tunay na dahilan ng agwat sa teknolohiya na kahit ang trilyon-trilyong pondo ng China ay hindi pa matumbasan. Ang Beijing International Electronics Exhibition ay ginaganap sa isang exhibition hall sa labas ng lungsod. Itinaon ang petsa nito sa araw ng US-China Summit. Isang pagtitipon ng mga kumpanyang may kaugnayan sa semiconductor mula sa buong mundo. Pagbaba ko ng taxi, nakita ko ang parking lot na puno ng mga sasakyan ng media mula sa iba't ibang bansa. Pagpasok ko sa exhibition hall, ramdam agad ang malakas na air conditioning. Ang init ng Mayo sa Beijing ay tuluyang naputol ng isang salaming pinto. Sa magkabilang gilid ng pasilyo, nakahanay ang mga booth ng mga kumpanya, Amerika, Japan, Netherlands, Alemanya. Malaki rin ang booth ng aming kumpanya sa kanang bahagi. Nakita ko ang aking mga kasamahan na nakikipag-usap sa mga bisita. Kumaway ako at nagpatuloy. Ang booth ng Pilipinas ay nasa dulo ng pasilyo. Sa malayo, mukha itong ordinaryo asul na logo, malaking screen, mga modelo ng produkto, ngunit habang papalapit ako, may kakaiba. Ang mga tao, mas maraming tao sa kanilang booth kumpara sa iba. At hindi sila mga ordinaryong manonood. May mga taong may hawak na notebook at nagsusulat, may kumukuha ng litrato ng screen gamit ang kanilang mga tablet at may mga abala sa pagtatanong sa mga kinatawan. Dahan-dahan akong pumasok. Sa gitna ng booth, may isang wafer na nakadisplay sa loob ng isang transparent na case. Isang manipis at bilog na silicon disc, isang bagay na sawa na akong makita. Ngunit iba ito. Binasa ko ang paliwanag sa tabi ng case. High bandwidth memory, 4th generation. Pinakamataas na detalye sa kasalukuyan. Lumapit sa akin ang isang kinatawan, isang Pilipino, isang lalaki na nasa kalagitnaan ng kanyang ika, 30. Nakasulat sa kanyang name tag, ang pangalang Jose Reyes. Galing po kayo sa Alemanya? Tanong niya, tila napansin sa aking pananalita. Oo, nasa industriya ako ng semiconductor equipment. Tumango si Jose Reyes at iginiya ako papalapit sa case. Marami po kaming bisita dahil sa US-China Summit. Mas marami ang nagtatanong ngayon. Anong klasing mga tanong? Halos pare-pareho lang. Kung tataas daw ba ang aming mga order kapag pinayagan na ng Amerika ang pag-export ng AI chips? Idinikit ko ang aking kamay sa salamin ng case. Sa loob, kumikinang ang wafer sa ilalim ng ilaw, naglalabas ng bahagyang kulay ng bahaghari. Tataas nga ba? Sandaling nag-isip si Jose Reyes. Sa totoo lang po, lubog na kami sa mga order. Hindi ito nakadepende sa resulta ng summit. Tumama sa akin ang mga salitang iyon. Lubog na. Ang mga order pa lang po mula sa Nvidia, mahigit 60% na ang sa amin. Sobrang lakas po kasi ng demand para sa AI servers. Ngayong taon, inaasahan naming tataas ng higit 50% ang aming produksyon ng high bandwidth memory kumpara noong nakaraang taon. Inalis ko ang aking kamay sa case. 60%. Ang numero 1 kumpanya sa AI chip market sa mundo, ang Nvidia, ay kumukuha ng mahigit 60% ng kanilang pangangailangan mula sa kumpanyang ito lamang. At kung isasama pa ang Luzon Integrated, hawak ng 2 kumpanya sa Pilipinas ang 70% ng buong high bandwidth memory market. Alam ko ang numerong ito sa isip ko, ngunit nang marinig ko ito mismo mula sa bibig niya, iba ang epekto, naging katotohanan ito. Maaari ko bang hawakan? Tiningnan ni Jose Reyes ang aking kamay. Kumuha siya ng isang pares ng cotton gloves mula sa isang drawer at iniabot sa akin. Kinuha ko ito, ngunit natigilan ako. Pwede bang walang gloves? Tanong ko. Basta po mag-iingat kayo. Binuksan ang case. Hinawakan ko ang wafer gamit ang 2 kamay. Mas magaan ito kaysa sa inaasahan ko. Nang ilagay ko ito sa aking palad, muling kumislap ang manipis na silicon disc sa ilalim ng ilaw. 300mm. Bahagyang mas malaki sa aking palad. Dito nakaukit ang bilyon-bilyong circuits. At ito ang nagpapakain sa puso ng pandaigdigang artificial intelligence. Naramdaman ko ang lamig sa dulo ng aking mga daliri. Ang kakaibang lamig ng silicon. Mayroon itong napakapinong tekstura. Parang isang grid na hindi makita ng mata, ngunit nararamdaman ng aking mga daliri. Sandali akong hindi nakapagsalita. Mahinang nagsalita si Jose Reyes sa tabi ko.
Pumasok po ako sa kumpanyang ito noong 2016. Panahong iyon ng pagbuo ng unang henerasyon ng high bandwidth memory. Kapag tinitingnan ko ngayon, napakalaki na ng pinagbago. Sa tingin mo ba ay makakahabol ang Tsina? Ibinalik ni Jose Reyes ang wafer sa case. Habang isinasara niya ito, sinabi niya, "Sumusubok silang humabol, pero hindi rin naman kami tumitigil." Isang maikling pangungusap, ngunit kakaibang tumatak sa isipan. Paglabas ko ng booth, sandali akong tumayo sa pasilyo. Patuloy pa rin ang daloy ng mga tao sa booth ng Pilipinas. Nagsusulat, kumukuha ng litrato, nagtatanong. Naalala ko ang sinabi ni Li Ching kaninang umaga, trilyon-trilyon ang ibinubuhos namin, at ang sinabi ni Jose Reyes, hindi rin naman kami tumitigil. Sa pagitan ng dalawang pangungusap na iyon, may isang bagay na hindi ko pa nakikita. Kinabukasan, muli akong bumiyahe papunta sa labas ng Beijing upang kumpirmahin ito. Kailangan kong makita kung bakit, sa kabila ng trilyon-trilyong ibinubuhos ng Tsina, nananatili sila sa kanilang kinalalagyan. Ang daan palabas ng Beijing ay iba sa sentro ng lungsod. Nawala ang mga matataas na gusali at napalitan ng mga pabrikang may iisang palapag. Nakalinya ang mga truck sa magkabilang gilid ng kalsada at may puting alikabok na nakakalat sa aspalto. Nang buksan ko ng bahagya ang bintana, pumasok ang pinaghalong amoy ng langis at metal. Nakita ko ang isang karatula, Changshin Memory. Ito ang semiconductor company kung saan nakatuon ang lahat ng yaman ng Tsina. Upang palakihin ang kumpanyang ito, inilunsad ng gobyerno ng Tsina ang isang pambansang pondo na nagkakahalaga ng trilyon-trilyon. Ayon sa mga balita, nakalikom pa sila ng karagdagang pondo upang palawakin ang kanilang production line. Ipinahinto ko ang taxi sa harap ng gate ng pabrika. Isang mataas na bakal na gate, 2 guwardiya ang nagbabantay. Sinubukan kong silipin ang loob, ngunit malayo ang mga gusali. Walang mga chimenea o usok na makita. Ang isang pabrika ng semiconductor, kapag tiningnan mula sa labas, ay parang isang malaking kahon. Hindi mo malalaman kung ano ang nangyayari sa loob. Matagal akong nakatayo sa harap ng gate. Umihip ang hangin mula sa direksyon ng pabrika, amoy ng exhaust mula sa air conditioning system. Sa loob ng pabrika, kailangang panatilihin ang isang pare-parehong temperatura at halumigmig sa loob ng 24 na oras sa isang clean room. Isang butil ng alikabok o isang maliit na pagbabago sa temperatura ay maaaring magdulot ng depekto. Ang lamig na iyon ay umaabot hanggang sa labas. Kinuha ko ang aking telepono. Naghanap ako ng contact. Isang Tsinong mananaliksik na kilala ko sa industriya. Nakilala ko siya sa ilang mga kumperensya. Hindi siya nagtatrabaho sa kumpanyang ito, ngunit alam niya ang mga nangyayari sa industriya. Tumawag ako, 2 ring at sinagot niya. Dr. Wang, si Mueller po ito. Nasa Beijing po ako ngayon dahil sa summit. Kung may oras po kayo, pwede po ba tayong magkita saglit? Nagkasundo kaming magkita sa isang restaurant malapit sa pabrika. 5 minutong lakad lang mula sa gate. Isang maliit na tindahan na walang karatula, 4 na mesa. Abala sa paghahanda ng tanghalian, malakas ang amoy ng mantika mula sa kusina. May mga lamat ang mga baldosa sa sahig. Nauna nang dumating si Dr. Wang. Isang lalaking nasa unang bahagi ng kanyang nimimpiong. Mukhang pagod ang kanyang mga mata sa likod ng salamin. Nandito po pala kayo para sa summit. Magulo siguro sa Beijing ngayon. Sobra. Kaya nga po ako pumunta rito. Gusto kong makita kung ano talaga ang sitwasyon. Nagdala ang may-ari ng 2 mangkok ng noodles. Umakyat ang amoy ng mainit na sabaw. Galing po ako sa harap ng pabrika ng Changshin Memory, sabi ko. Itinigil ni Dr. Wang ang pagkuha ng kanyang chopsticks. Napasok po ninyo? Hanggang sa gate lang po. Gusto ko lang makita. Kumain si Dr. Wang ng isang subo ng noodles. Mukha siyang nag-iisip. Sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Nag-anunsyo ang kumpanyang iyan na 20% ng kanilang production line ngayong taon ay ililipat nila sa high bandwidth memory. Pero nahihirapan sila ngayon. Bakit po? Ang issue sa pag-init. Ang high bandwidth memory ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapatong-patong ng mga chip. 5 layer, 8 layer, hanggang 12 layer. Habang tumataas ang mga layer, naiipon ang init at hindi makalabas. Ang pinakamahalagang teknolohiya ay kung paano ko kontrolin ang init na iyon at doon sila natigil. Mahirap po bang solusyonan? Mahirap. Inabot ng mahigit 10 taon ang Pilipinas para malutas iyan. Hindi pa nga sila makapag-order ng maramihan mula sa kanilang mga supplier.
Uminom ako ng isang kutsarang sabaw, mainit at maalat. Gaano po kalaki ang agwat sa teknolohiya? Maikli ang sagot ni Dr. Wang, nasa pagitan ng second at third generation. Ang Pilipinas ay kasalukuyang gumagawa na ng 6th generation ng high bandwidth memory habang ang Tsina ay hindi pa nga makagawa ng maayos na 3rd generation. Sa industriya ng semiconductor, ang isang henerasyon ay katumbas ng 2 hanggang 4 na taon. Ibig sabihin, kahit na magmadali ang Tsina ngayon, aabutin sila ng 6 hanggang 10 taon para marating ang kinalalagyan ng Pilipinas ngayon. Inilabas ko ang aking smartphone. Binuksan ko ang isang app para sa data ng industriya ng semiconductor. Mayroong isang ulat tungkol sa estado ng produksyon ng Changshin Memory. I-scroll ko pababa. Pagkaantala sa target na timeline para sa unang kalahati ng taon. Hindi pa kumpirmado ang mga order mula sa mga supplier. Patuloy na mga hamon sa teknolohiya. Isinara ko ang app. Naalala ko ang boses ni Li Ching. Trilyon-trilyon ang ibinubuhos namin. Tama siya. Napakalaki ng numero. Ngunit may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ang 10 taon ng pagsubok at pagkakamali upang malutas ang problema sa init ang panahong iyon ay hindi mabibili. Kaya muli akong nakumbinsi. Kahit napayagan ng Amerika ang pag-export ng ilang AI chips, ang high bandwidth memory na gagamitin doon ay mananatiling gawa ng Pilipinas sa loob ng mahabang panahon. Kailangan ng China ng oras para makahabol, at sa panahong iyon, lalo pang uunlad ang Pilipinas. Kaya kahit ano pa ang maging resulta ng summit, walang dahilan para mangamba ang Pilipinas. Ganoon ang inisip ko. Habang ibinababa ni Dr. Wang ang kanyang mangkok, nagsalita siya. Pero Mr. Mueller, pwede po ba akong magtanong? Siyempre, kung wala ang mga kagamitang Aleman, hindi rin po gagana ang mga pabrika sa Pilipinas, tama po ba? Tumango ako. Ngunit alam niyo po ba na may mga hakbang na ginagawa ngayon ang Pilipinas para bawasan ang kanilang pagdepende sa mga kagamitang iyon? Natigilan ang aking mga chopsticks. Anong ibig niyong sabihin? Pinapalaki ng Pilipinas ang kanilang pamumuhunan sa pagbuo ng sarili nilang semiconductor equipment. Hindi pa nila kayang palitan lahat, pero iba na ngayon kumpara 10 taon na ang nakalipas. Nakabasa ako ng ilang mga pag-aaral tungkol dito kamakailan. Natural lang ang pagkakasabi ni Dr. Wang. Walang anumang masamang intensyon, parang nagbabahagi lang siya ng balita sa industriya. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa direksyon ng pabrika. Tanaw ang itaas na bahagi ng gusali ng Changshin Memory, isang malaking kahon na walang emosyon. Ang Pilipinas ay binabawasan ang kanilang pagdepende sa mga kagamitan. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang impormasyong iyon. Inisip kong ito ay maliit na hakbang pa lamang na imposible ang ganap na pagpapalit. Siyempre, ganoon dapat. Ngunit ng gabing iyon, sa Beijing Press Center, nang sumabog ang balita tungkol sa resulta ng US-China Summit, napagtanto kong ang paniniwalang iyon ay nakatayo sa isang napakarupok na pundasyon. 10 minutong biyahe lang sa taxi mula sa Great Hall of the People ang Beijing Press Center, isang pansamantalang espasyo para sa mga mamamahayag na nagko-cover ng summit. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang ingay ng mga laptop, tawag sa telepono, at pag-type sa keyboard. Daan-daang reporter ang siksikan sa kanilang mga pwesto. Sa bawat screen, may mga breaking news na lumalabas. Humanap ako ng upuan sa likod at binuksan ang aking laptop. Puno ng notifications ang screen. Mahigit 30, hindi pa nababasang mensahe. Mga kasamahan mula sa aming punong tanggapan sa Alemanya, mga kinatawan mula sa aming mga sangay sa Asia, mga kakilala sa industriya, lahat sila ay iisa ang tanong. Ano ang resulta ng US-China Summit? Noon, isang headline ang lumitaw sa malaking screen sa harap. Breaking news, US. Trade representative sa isang interview sa Bloomberg. Inaasahang magkakaroon ng kasunduan kung saan bibili ang China ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng produktong pang-agrikultura mula sa Amerika. Sabay-sabay na nagsimulang mag-type ang mga reporter. Habang binabasa ko ang headline, natigilan ang aking mga kamay. Produktong pang-agrikultura, ang salitang narinig ko sa radyo kahapon, ngunit iba na ang pakiramdam ko ngayon. Kung ang usapang agrikultura ang ginamit na dahilan para magkaroon ng kasunduan, ibig sabihin, ang tunay na negosasyon ay nasa likod nito. Semiconductors, AI chips, high bandwidth memory. Lumabas ang pangalawang headline, Amerika, kinokonsidera ang pagpayag sa pag-export ng high performance AI chips ng Nvidia sa Tsina.
China, inaasahang luluwagan ang mga restriksyon sa pag-export ng rare earth minerals bilang bahagi ng kasunduan. Sandaling tumahimik ang buong press center at pagkatapos ay sumabog, ingay ng mga tawag, pag-type at may isang taong tumayo at tumakbo palabas. Ilalagay ko na sana ang aking mga daliri sa keyboard, ngunit hindi ko alam kung ano ang isusulat. Binuksan ko ang isa pang window. Ang presyo ng mga stock sa industriya ng semiconductor, sabay na tumataas ang Aguila Microsystems at Luzon Integrated. Hindi pa bukas ang stock market sa Pilipinas, ngunit gumagalaw na ang kanilang mga futures. Sunod-sunod na lumabas ang mga balita, pagtas NG Pag-asa sa pagluwag NG-MGA regulation sa pagpasok, NG kagamitang Amerikano sa planta ng Luzon Integrated sa Xi'an, China, Aguila Microsystems, posibleng makapagnain ng taunang lisensya para sa kanilang planta sa Wuxi. Habang tinitingnan ko ang screen, huminga ako ng malalim. Ang mga planta sa Xi'an at Wuxi ay mga operasyon ng dalawang kumpanya sa loob mismo ng China. Dahil sa mga regulasyon ng Amerika, kailangan nilang kumuha ng individual na permit sa tuwing magpapasok sila ng kagamitan. Ngayon dahil sa kasunduan, maaari itong maging isang taunang lisensya, hindi lamang ito simpleng pagluwag ng regulasyon. Ibig sabihin nito ay mas matatag na makakapag-produce ang Pilipinas sa merkado ng China na may basbas pa ng Amerika. Binuksan ko ang isa pang window, mga datos ng kalakalan, ang export ng semiconductor ng Pilipinas. I-scroll ko pababa. 2025, 173.4 billion, pinakamataas sa kasaysayan. Sa ilalim nito, Mayo 6, 2026, 43.7% pagtaas, kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. 2 beses kong binasa ang numero, 43.7%. Sa panahon ng pinakamatinding tensyon sa pagitan ng US at China, sa gitna ng krisis sa enerhiya dahil sa digmaan, sa panahong yanig ang pandaigdigang supply chain, tumaas ng 43.7% ang export ng semiconductor ng Pilipinas. Inangat ko ang aking tingin mula sa laptop. Tumingin ako sa kisame ng press center. Nagniningning ang mga puting ilaw. Isang Hapon na reporter sa tabi ko ang tumayo habang may kausap sa telepono. Sa likuran, may isang taong sumigaw sa Ingles. How is Manila reacting? Hindi ko narinig ang sagot, ngunit seryoso ang mukha ng nagtatanong. Lahat ay nakatingin sa Pilipinas. Isinara ko ang aking laptop. Tumayo ako. Kinuha ko ang aking bag, binuksan ang pinto ng press center at lumabas. Gabi na. Ang langit ng Mayo sa Beijing ay may kulay matingkad na kahel. Palubog na ang araw sa likod ng mga gusali. Naglakad ako papunta sa plaza, isang malawak na plaza. Ang lugar na kanina ay puno ng mga tao ay ngayon ay walang laman. Lumamig ang hangin. Ang mga bato sa sahig ng plaza ay namumula sa ilalim ng ilaw ng dapit hapon. Huminto ako. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang mga numero. 70, 85, 1734, 43.7, second to third generation, trillion. Kapag magkakahiwalay ang mga numerong ito, kaya kong suriin, ayusin, ipaliwanag at gumawa ng konklusyon. Ngunit ngayon, habang nakatayo ako sa plaza na ito, ang lahat ng numerong ito ay bumubuo ng isang larawan. Kahit ano pa ang maging konklusyon ng US-China Summit, manalo man ang Amerika o China, matanggal man ang mga regulasyon o hindi, sa anumang sitwasyon, ang Pilipinas ay hindi nalulugi. Kung magbebenta ang Amerika ng AI chips sa China, sasabog ang demand para sa high bandwidth memory ng Pilipinas. Kung patuloy na hahadlangan ng Amerika ang China, ang mga planta ng Pilipinas ang magiging tanging alternatibo. Kung itutulak ng China ang sarili nilang pag-unlad, sa panahong iyon, ang Pilipinas ay nasa susunod na henerasyon na. Saan man direksyon tumungo, kailangan ang Pilipinas. Nang pumasok sa isip ko ang ideyang iyon, kakaibang bumigat ang aking mga paa. Naalala ko ang pangungusap na isinulat ko sa aking kwaderno bago ako pumunta sa Beijing. Ang Pilipinas ay walang kwenta kung wala ang mga kagamitang Aleman. Bakit parang napakakaiba ng pangungusap na iyon ngayon dito sa plaza? Hindi ko masabing mali ito. Hindi pa. Totoo pa rin na hindi gagana ang mga pabrika sa Pilipinas kung wala ang mga kagamitang Aleman. Ngunit malinaw, may isang bagay akong hindi nakikita. Nagsimula akong maglakad patawid sa plaza. Matagal akong naglakad, ngunit parang walang katapusan. Ganoon ba kalawak ito? Habang naglalakad, isang ideya ang paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Ang sinabi ni Doktor,
Wang sa restaurant. Pinapalaki ng Pilipinas ang kanilang pamumuhunan sa pagbuo ng sarili nilang semiconductor equipment. Iba na ngayon kumpara 10 taon na ang nakalipas. At ang sinabi ni Jose Reyes sa exhibition, hindi rin naman kami tumitigil. Kinabukasan ng umaga, lumipad ako patungong Maynila. Gusto kong kumpirmahin kung saan nagmula ang ugat ng semiconductor ng Pilipinas. Malayo na ito sa orihinal kong layunin na i-cover ang US-China Summit. Ngunit ang naramdaman ko sa plaza na iyon ang nagtulak sa aking mga paa patungong Maynila. Maaga akong dumating sa Grace Park, Caloocan. Sumakay ako ng unang flight mula sa Beijing. Mula sa NAIA, sumakay ako ng tren at bumaba sa monumento. Pagdating ko sa bungad ng isang eskinita, amoy agad ang sumalubong sa akin. Amoy ng pinulbos na metal, amoy ng langis ng makina, at amoy ng welding mula sa kung saan. Ibang-iba sa amoy ng exhaust ng air conditioning na naamoy ko sa harap ng pabrika sa Beijing. Makipot ang eskinita, siksikan ng mga karatula, tindahan ng tornilyo, tindahan ng bolt at nut, tindahan ng mga gamit sa pagputol ng metal, tindahan ng precision parts. Bukas ang mga pinto ng bawat tindahan at maririnig ang tunog ng mga makinang umaandar. Maaga pa, ngunit buhay na ang eskinita. Naglakad ako papasok. Sa isang kanto, may isang maliit na pagawaan, isang sliding glass door. Sa itaas ng pinto, may isang lumang karatula, kalahati na ay nabura. Precision parts, iyon na lang ang nababasa. Binuksan ko ang pinto, mas malawak sa loob kaysa sa inaasahan ko. Mababa ang kisame at siksikan ang mga nakatambak na piyesa. Sa isang sulok, may isang lathe machine na umaandar. Ritual ang tunog, walang tigil. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa harap ng makina. Nasa kalagitnaan marahil ng kanyang ika-70. Maputi ang buhok, may suot na salamin sa trabaho. Dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng makina. Tumingin siya sa akin nang hindi itinitigil ang makina. Anong kailangan mo? Hindi ako marunong magtagalog, kaya ginamit ko ang aking translation app. Nabalitaan ko po na gumagawa kayo ng precision parts. Pwede po ba akong magtanong saglit? Nang ipakita ko ang isinaling tanong, pinatay ng matanda ang makina. Inikot niya ang kanyang upuan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Dayuhan ka pala. Tumango ako. Galing po akong Alemanya. Nagtatrabaho po ako sa industriya ng semiconductor equipment. Gusto ko pong malaman kung saan nagsimula ang teknolohiya ng semiconductor ng Pilipinas. Sandaling nag-isip ang matanda. Mula sa bulsa ng kanyang overalls, kinuha niya ang isang basahan at nagsimulang punasan ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan, bawat daliri, inabutan niya ako ng upuan. Umupo ako. Iniabot ng matanda ang kanyang kamay. Hindi para makipagkamay. Nakabukas ang kanyang palad, nakaharap sa itaas. Isang kamay ng manggagawa, makapal. Puno ng kalyo ang buong palad at malalaki ang mga buko ng kanyang mga daliri. Puno ng mga lumang peklat, mga marka ng pagkaipit sa makina o pagkasugat sa metal. Ang kamay na iyon ay tila may gustong sabihin. Noong 1971, pumunta ako sa Saudi Arabia. Mabagal ang translation app. Tinitigan ko ang screen. Welding ng tubo. Sa araw, mahigit 50 degrees Celsius. Napakainit ng mga tubo. Hindi mo mahawakan ng walang guwantes. Pero ginawa lang namin. Kasi wala kaming ibang pagpipilian. Natigilan ako sa pagbabasa. Kasi wala kaming ibang pagpipilian. Ibinalik ng matanda ang kanyang kamay sa kanyang hita. Lahat ng kinita ko doon, ipinadala ko sa pamilya ko. Saan sa tingin mo napunta lahat iyon? Naging pabrika, naging paaralan. At ang sumunod na henerasyon, sila naman ang nagtrabaho sa mga pabrika na iyon. Hindi ako nakapagsalita. Tinanong mo kung paano nakarating ang semiconductor ng Pilipinas kung nasaan ito ngayon. Hindi ko alam ang tungkol sa semiconductor, pero ginawa lang namin, lahat kami. Kasi wala kaming ibang pagpipilian. Iyon lang. May kung anong kumirot sa dibdib ko. Hindi ko matukoy kung anong emosyon, basta kumirot. Muling napatingin ako sa kamay ng matanda. Ang mga kalyo, ang mga peklat, ang makakapal na daliri. 1971, Saudi Arabia, 50 degrees. Mainit na tubo. Ginawa lang namin. Matagal akong nakaupo roon. Namatay na ang screen ng translation app. Hindi ko na ito binuksan. Muling pinaandar ng matanda ang makina. Ang ritual na tunog ay muling pumuno sa pagawaan. Habang pinakikinggan ko ang tunog na iyon, naisip ko ang mga numero sa lamesa ng negosasyon ng US-China Summit 843.7-1734. Saan nanggaling ang mga numerong ito?
Nanggaling ito sa mga kamay na humawak sa mainit na tubo sa disyerto ng Saudi Arabia noong 1971. At ang mga kamay na katulad niyon ay nagmina ng karbon sa Alemanya noong dekada 60, nagtiis sa panggabing shift sa mga pabrika ng bataan noong dekada 70, at nagpatakbo ng mga makina hanggang madaling araw sa mga eskinita ng Grace Park noong dekada 60 dahil wala silang ibang pagpipilian. Dahil ginawa lang nila, ang panahong iyon ay nakalatag ngayon sa lamesa ng negosasyon ng US-China Summit. Ang inyong mga ama ang kamay na iyon. Ang inyong mga ina ang madaling araw na iyon. Ang teknolohiyang pinag-aagawan ngayon ng Amerika at Sina, malamang ay hindi nila alam kung saan talaga ito nanggaling. Ngunit kung tatayo ka sa eskinita na ito sa Grace Park, malalaman mo, nanggaling ito sa mga taong ginawa ang dapat gawin dahil wala silang ibang pagpipilian. Hanggang ngayon, sa eskinita na ito, tahimik na ginagampanan ng mga tulad niya ang kanilang papel. Ang mga kamay na iyon ang nagdala sa bansang ito kung nasaan ito ngayon. Lumabas ako ng pagawaan. Gising na ang eskinita ng Grace Park. Isang motorsiklo ang sumingit sa makipot na daan. May narinig akong tunog ng pagpukpok sa bakal. Ritual, matatag, at hindi napapagod. Tumayo ako sa bungad ng eskinita at inilabas ang aking kwaderno. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman malamig. Binuksan ko ang unang pahina. Ang Pilipinas ay walang kwenta kung wala ang mga kagamitang Aleman. Matagal kong tinitigan ang pangungusap. Bumuka ang aking bibig, ngunit walang lumabas na salita. May bumara sa aking lalamunan. Muli kong sinubukan. Mali. Halos walang tunog. Kaya inulit ko. Mali ako. Nalamon ng ingay ng eskinita ang aking mga salita. Walang nakarinig, pero ayos lang. Sapat nang narinig ko ito. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang kamay ng matanda. Isinara ko ang kwaderno. Habang isinasara ko ito, humigpit ang hawak ko. Naalala ko ang kamay na iyon, ang mga kalyo, ang mainit na tubo. Uminit ang aking mga mata. Bago ako sumakay ng tren papuntang NAIA, matagal akong hindi nakaalis sa bungad ng eskinita na iyon sa Grace Park. Nakaupo ako sa isang upuan sa departure area ng NAIA. 1 oras at kalahati pa bago ang flight ko papuntang Alemanya. Mataas ang kisame ng airport. Pumasok ang sinag ng araw ng Mayo mula sa mga bintana. Nakapila ang mga tao sa harap ng mga counter. Ang tunog ng mga maleta, mga anunsyo at iyak ng bata ay pumuno sa paligid. Inilagay ko ang aking bag sa aking kandungan. Inilabas ko ang aking kwaderno. Binuksan ko ang unang pahina. Nandoon pa rin ang pangungusap na isinulat ko bago ako pumunta sa Beijing. Ang Pilipinas ay walang kwenta kung wala ang mga kagamitang Aleman. Sa ilalim nito, ang salitang isinulat ko kahapon sa Grace Park. Mali. Matagal kong tinitigan ang dalawang salita. Bahagyang lukot ang papel dahil sa pagkakabiyahe mula Beijing hanggang Maynila. Sinubukan kong ituwid ito gamit ang aking mga daliri. Hindi na bumalik sa dati. Ano nga ba ang gusto kong makita sa US-China Summit na ito? Ang Great Hall of the People sa Beijing. Ang pagpapalitan ng rare earth minerals at semiconductor chips ng dalawang makapangyarihang bansa. Pumunta ako doon upang kumpirmahin na kahit ano pa ang mangyari, walang mangyayari kung wala ang mga kagamitang Aleman, upang patunayan muli ang konklusyon na binuo ko sa loob ng 26 na taon. Ngunit nagbago ang konklusyon, o mas tamang sabihin, hindi nagbago ang konklusyon, ang tanong ang nagbago. Pumunta ako doon para tanungin, kaya bang umunlad ng Pilipinas kung wala ang mga kagamitang Aleman? Ngunit ang mga nakita at narinig ko sa loob ng 4 na araw, mula Beijing hanggang Maynila, ay nagbigay ng ibang tanong. Paano naging isang bansa ang Pilipinas na nangangailangan ng mga kagamitang Aleman? Magkaiba ang dalawang tanong na ito. Alam ko ang sagot sa unang tanong. Hindi gagana ang mga pabrika sa Pilipinas kung wala ang mga kagamitang Aleman. Ito ay katotohanan. Kahit ngayon. Ngunit hindi ko alam ang sagot sa pangalawang tanong. Paano naging bansa ang Pilipinas na gumagawa ng 70% ng AI memory sa mundo? Paano sila naging pinakamahalagang variable sa lamesa ng negosasyon ng US-China Summit nang hindi man lang nababanggit? Nakita ko ang sagot kahapon sa Grace Park, sa kamay ng matanda. Dahil wala silang ibang pagpipilian, ginawa lang nila. Isang anunsyo ng boarding ang umalingaw-ngaw, hindi para sa aking flight. Nagsimulang pumila ang mga tao sa kabilang gate. Habang pinagmamasdan ko sila, muli kong tiningnan ang aking kwaderno. Muli kong isinulat ang mga numero.
Ang mga numerong nakita ko sa summit na ito, 70%. Ang market share ng dalawang kumpanya sa Pilipinas sa pandaigdigang AI memory market, 173.4 billion. Ang pinakamataas na export ng semiconductor ng Pilipinas noong 2025, 43.7%. Ang porsyento ng pagtaas ng kanilang export noong Mayo 2026. Ngayon, alam ko na kung anong papel ang ginampanan ng tatlong numerong ito sa lamesa ng negosasyon. Sa sandaling ginamit ng dalawang makapangyarihang bansa ang semiconductors bilang diplomatikong baraha, ang tunay na laman ng barahang iyon ay ang Pilipinas. Kahit na magbenta ang Amerika ng AI chips at Sina, ang memory na gagamitin doon ay galing sa Pilipinas. Kahit na gumanti ang China gamit ang rare earth minerals, ang semiconductor na kailangang gawin mula sa mga mineral na iyon ay kung saan nangunguna ang Pilipinas. Dalawang bansa ang nag-usap, ngunit tatlong bansa ang naghati sa resulta. Isang bansang hindi imbitado ang may hawak ng susi sa negosasyon. At ngayon, alam ko na kung paano ito naging posible dahil sa mga kamay na humawak sa mainit na tubo, dahil sa mga kamay na nagmina ng karbon sa Alemanya, dahil sa mga kamay na nagtiis sa panggabing shift sa mga pabrika, dahil sa mga taong ginawa ang dapat gawin dahil wala silang ibang pagpipilian. Ang mga kamay na iyon ang gumawa ng 70%. Ang mga kamay na iyon ang gumawa ng 173.4 billion. Ang mga kamay na iyon ang gumawa ng 43.7%. Isinara ko ang kwaderno at muli itong binuksan sa isang blankong pahina. Kinuha ko ang aking ballpen. Hindi ko pinag-isipan kung ano ang isusulat. Sumulat lang ako. Hindi ito simpleng kwento tungkol sa semiconductors. Ito ay kwento ng mga taong ginawa ang dapat gawin dahil wala silang ibang pagpipilian. Matagal bago ko natapos ang isang pangungusap, dahan-dahang gumalaw ang ballpen sa papel. Mas malaki ang sulat ko kaysa karaniwan dahil sa diin ng aking kamay. Pagkatapos magsulat, muli kong isinara ang kwaderno. Naglakad ako papunta sa boarding gate. Habang naglalakad sa pasilyo, tumingin ako sa labas ng bintana. Tanaw ang runway ng Naya. Ang sinag ng umaga ay nakalatag sa sahig nito. Isang eroplano ang dahan-dahang tumatawid. Sa likod nito, mahinang umuugong ang mga makina. Nagsimula na ang boarding para sa flight papuntang Alemanya. Pumila ako, inabot ng taong nasa harap ko ang kanyang pasaporte. In-scan ng staff ang kanyang boarding pass. Isang ritual na tunog. Isa-isang pumapasok ang mga tao. Ako na ang susunod. Kukunin ko na sana ang aking pasaporte, ngunit sandali akong natigilan. Nasa loob ng aking bag ang kwaderno. At sa loob nito, may dalawang pangungusap. Ang Pilipinas ay walang kwenta kung wala ang mga kagamitang Aleman. Hindi ito simpleng kwento tungkol sa semiconductors. Magkasama ang dalawang pangungusap sa iisang kwaderno. Magkatabi sa unang pahina at sa huling pahina. Hindi ko na inisip na mali ang dalawang pangungusap. Ang unang pangungusap ay katotohanan. Totoo pa rin ngayon at magiging totoo pa rin bukas. Ngunit sa pamamagitan ng summit na ito, nalaman kong ang katotohanang iyon ay hindi ang buong kwento. Sa kabilang panig ng katotohanan, may mas malaking katotohanan. Na kahit na ang Pilipinas ay isang bansang kailangang gumamit ng mga kagamitang Aleman, nagawa nilang lumikha ng isang istruktura kung saan kailangan sila ng buong mundo. At kung paano ito naging posible, dahil wala silang ibang pagpipilian, ginawa lang nila. Ibinalik sa akin ng staff ang aking boarding pass. Pumasok ako sa pasilyo, isang mahabang pasilyo papunta sa eroplano. Walang bintana, mahahabang ilaw lang ang nakabukas. Umalingaw-ngaw ang aking mga yapak. Habang naglalakad, isang bagay ang nasa isip ko. Pagbalik ko sa Alemanya, kailangan kong magsulat ng isang ulat. Kung paano makakaapekto sa industriya ng semiconductor equipment sa Europa ang resulta ng summit na ito. Kung anong mga oportunidad ang maidudulot sa aming negosyo ng posibleng pagluwag ng mga regulasyon sa mga pabrika sa Pilipinas. Ngunit bago ko isulat ang ulat na iyon, may iba muna akong kailangang isulat. Tungkol sa kamay ng matanda sa Grace Park. At kung bakit ang kamay na iyon ay nakalatag ngayon sa lamesa ng negosasyon ng US-China Summit. Bukas ang pinto ng eroplano. Pumasok ako. Hinanap ko ang aking upuan sa tabi ng bintana. Inilagay ko ang aking bag sa itaas at umupo. Ikinabit ko ang aking seatbelt. Sa labas ng bintana, tanaw ang runway ng Naya. Hindi pa gumagalaw ang eroplano. Hindi pa tapos ang boarding. Sa panahong iyon, tumingin ako sa labas. Tanaw ang dulo ng runway.
At sa malayo, bahagyang nakikita ang syudad ng Maynila. Nandoon sa isang lugar ang Grace Park. Sa oras na ito, umaandar pa rin ang mga makina sa eskinita na iyon. Isang tunog na ritual, matatag, at hindi napapagod. Dahan-dahang gumalaw ang eroplano. Kinuha ko ang aking kwaderno. Muli ko itong binuksan. Marami pang blankong pahina. Kinuha ko ang aking ballpen at nagsimula akong magsulat.